Sa nakaraan nating kwento tuluyan ng natalo ng ating bida ang bantay na halimaw sa isang libro. At tuluyan nga itong nag-transform sa maliit nitong form at nagbibigay pugay pa sa ating bida na kunin na nito ang libro. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa mga nasasaksihan nito at nasasabi pa nung nakita nito ang title ng libro na Heavenly Technique. Kaya nga napagpaayahan ng ating bida na kuhanin na niya ito at ito ang kanyang hihiramin sa guard elder. At nung nakita ng elder ang hawak ng ating bida nagulat ito at mukhang natutuwa pa hindi na lang ito nagpaalota. At nasasabi nito sa isip niya 300 nari daw ang lumipas at ito daw ang unang may kukuha nito sa pavilion nila. Nakalabas na nga ito pero nilingan pa ng elder ang ating bida at nasabi sa wakas nga rin daw meron ng fit na mabing successor ang kanilang pamilya. Nang nakauva na ang ating bida at nakapagpalit na ito ng kasuotan nagkita naman sila ng kanyang pinsan at humihingi ng tulong at may nangyayari daw na hindi maganda kay Fei at magmadali na daw nilang puntahan ito sa Dongsheng Restaurant. Pinapakita na nga ang eksena saan ang sinasabing lugar na saan si Fei at makikita natin na punong-puno. Ito ng mga ilaw at buhay na isang sudad at sa mga iba't ibang tao ang nandoon. Sa isang band may maririnig na malakas na sigaw pero parang walang gustong tumulong rito. At meron mga di pa pinapakitang nilalang na pawang pinag-uusapan lang nila ang mga nagaganap at di nila tulungan ang kawawang babae na pagsasamantalahan. Nasasabi lang nila na kilala nila ang dalawang yun isang member na pamilyang Zhang at ang babae nga raw ay young lady ng yun family. Pinakita naman pagmumuka ng manyakis na nilalang na ito at nasasabi pa na basura lang daw ang pamilya nito. Pero parent daw qualityng babae ang nasa yun family parent at sarap nga nito kanito. At pinakita naman ang kawawang pagmumuka ni Fei na ito nga yung babaeng nagsisigaw kaso walang gustong tumulong man lang. At mangyak-ngiyak na lang ito at mukhang tanggap na nito ang sasapitan niya. Nilapit na nga ng patay gutom na nilalang ang pagmumukha nito sa leeg ni Fei at inaamoy at nasasabi pa uunahin daw nito sa leeg papunta sa dibdib pababa raw. At nung hahalikan na nito ang dibdib sana ni Fei mukhang may iba itong nahalikan at tila ninanamnam pa nito ang halik niya. Ito nga ang sapatos ng ating bida na at mapansin natin na nagulat din si Fei sa pagdating nito at ang patay gutom na nilalang na ito walang kamalay-malay sa hinalikan nito. Di kalaunan nakaramdam na rin ito ng kakaiba sa hinahalikan nito. At pagmulat nito ng mata niya nagdudura at galit na ito na sino daw ito. Lumaki ang mata nito at natigilan dahil nakilala nito ang ating bida at nasasabi nito na Jin yan. Patanong nitong nabanggit ang pangalan ng ating bida. Tinatawanan na nga lang ito ng ating bida at sabi nito na kilala pala akong ng isang aso ng ating bida. Long time nga daw ng ating bida sabay. Tinuhad ito ng ating bida sa may kayamanan niya. At namilipit na nga ito ng sakit na tila hihiwalay na ang kaluluwa nito at nabasag nga raw ang kayamanan nito. Pinipilit nga lang nito ang magsalita at wala daw kwenta ang ating bida. Talaga ba ng ating bida at makikita ang mga taong nasa paligid na natatawa sa mga nasaksaksihan nila. Sabay tinakot nito na papakita daw ng ating bida gaano ito walang kwenta. At pagtayo nga nito sumugod ulit ito ng ating bida. Nagtaka nga ito at ano raw ang ginagawa ng ating bida at hinawakan nito ang kanyang tiyan. At kala nito walang ibang gagawin ng ating bida at napapalabas ito ng chi. At mabilis nga lang daw itong matatapos ng ating bida at sobrang lakas ng ginawa ng ating bida. At dilan pala basta-basta ataking normal ang ginawa ng ating bida sinira pala nito ang cultivation nito at kahit kailan daw di na ito makakapag-cultivate. Mas worst pa raw ito na kaysa sa pinatay na lang bilang martial artist. Papansin dito na nagsusuka na rin ito ng dugo talaga durog na durog ang cultivation at ang ating bida tinitingnan ito ng di maganda. Nasa paligid pala nito ang mga kasamahan nito at nagsisisgaw sila paghigantihan daw nila ang kanilang young master, at sabay-sabay nag-aatake sa ating bida, at kalmado lang ang ating bida sa mga pangyayari. At bigla namang mabilis na nilalang na nanggaling sa likuran ng ating bida at siya na daw bahala sa mga aatake sa ating bida. Sa sobrang bilis nga nito di na nakaporma ang mga kasamahan ng patay gutom. At ang dumating pang si Uncle Meng ng ating bida at nasasabi na ang mga mababang uri daw na mga bantay na ito di daw karapat dapat sa kamay ng ating bida na marumihan ni Uncle Meng nito kay siya na ang gumawa. Pinakita naman paano binugbog ang mga kupol na nilalang ng Uncle Meng ng ating bida.
Nakaktawang eksena naman ang pinakita na pinapalakpakan ng ating bida si Uncle Meng nito at pinupuri pa nga at malakas peren daw ito at di kumukupas ang galing. Bigla naman nagseryoso ito at lumapit kay Zhang Yong at tinatanong ano na daw gagawin niya dito kay Zhang Yong nga at inapakan niya ito. Sarkastikong tiningnan ng ating bida ito at nag-isip. Siyempre sa ginawa ng ating bida sobrang kinabahan ito at nanganginig pa ang buong katawan. At makikita pa rito ang sobrang hirap ng pinagdaanan nito pagkatapos niyang masira ang cultivation gawa ng ating bida. Sabi nga ng ating bida na tali daw nito para sa kanya at need na redeem money para daw dito sa patay gutom na ito, at dagdag pa ng ating bida kapag di nila binigay ang pambayad rito. Lahat daw na patay gutom na kumikalaban sa angkan niya pinapatay ng walang awa, sinasabi ng ating bida ito habang nakaapak ito sa ulo nitong Zhang Yong. Tiliro parent si Feifei habang nakatingin ito sa mga tao na pinag-uusapan ang ginawa ng ating bida, na ito parent daw ang pinapamalakas sa generations at ang pamilya daw ng ating bida di mapipigilan sa pagbulusok sa itaas. At pinanganak daw ito ng isang pagiging hari. Lumapit naman ang ating bida para itaayo ito at inalok nito ang kamay niya at napatingin si Feifei rito. Sabi nga ng ating bida at tuwang-tuwa na tapos na daw lahat magbalik na daw sila sa kanilang tahanan. Tumayo na nga si Feifei at mangyak-ngiyak na nakatitig sa ating bida. Napayakap ito sa ating bida at tuwang-tuwa at samasang ayon ito. At dumako na naman ang eksena sa isang lugar at may nag-usap-usap at napag-uusapan ang isang medical herbs na nasamsam daw nila sa patay gutom na pamilya na yun at nabili nila ito ng mga medical materials. At ang ating bida at si Uncle Meng nito ang nag-uusap at humingi pa ng sorry ang ating bida sa mga pangyayari na yun. Pinakita rin ang mga pinamili nila na sobrang dami nga. At sabi nga ng ating bida na lumabas nga muna daw ito sa silid at may gagawin ito pero kailangan daw nitong walang pwedeng makapasok sa loob hanggang di daw ito natatapos sa gagawin niya at samang ayon ito at nagbigay galang para lumabas na. Makikita natin na habang may ginagawa ang ating bida sa loob seryosong nagbabantay naman sa labas ng kwarto ang Uncle Meng niya rito na kahit sino ay matatakot na magsiguro ng di maganda. At mukhang napansin naman din ni Uncle Meng ang mga patay gutom na nagmamanman sa di kalayuan at wala din naman pake si Uncle Meng dito at napag-uusapan ng mga nagtatago na talaga daw na may ginagawa daw ang ating bida sa loob na kakaiba kaya grabe daw ang pagbabante rito. At pinag-uusapan din nila na paano pa raw sila makaka-obserba sa ating bida pag ganito ano daw report nila sa Grand Elder, at nasabi naman ng kausap nito na mahirap daw ngayon gumawa sila ng kakaiba at report na lang nila ang pagpunta daw ng ating bida sa Genfa Pavilion at baka yun daw ang pinapractice ng ating bida. Makikita natin na matagal na pala nilang sinusundan ng ating bida. At umalis na nga ito at nasasabi pa nga na anuman daw ang pinapractice ng ating bida may 3 araw na lang ito ano daw yan di po rin daw makakaya ng ating bida na matalo si Yang Jing, at naiwan nga ang isa na para magpatuloy magmanman. At totoo nga daw at kumuha muna daw sila ng kanilang maiinam. Sumunod din pala itong isa sa kasama niya. Naka-observe din pala ang ating bida sa loob ng kwarto at nasasabi nga nito na ano na naman daw pinaggagawa nito ng Grand Elder at pinapamanmanan daw siya. Makikita rin natin na nakikita ng ating bida mga nagmanman dito na masaya pa nag-aawitan habang paalis. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa mga nangyayari. At excited pa ito sa gaganapin na duel nila. Di daw ito papayag maagaw ang posisyon na tagapagmanaika ng ating bida. Nagsimula ng gumawa ng hakbang ating bida para mas mapalakas ang kanyang lakas naglabas ito ng isang kapirasong papel na may na-drawing na dragon. Gumawa nga ang ating bida ng isang Ari para mas mapadali ang pagkukultivate nito at ma-absorb lahat ng mga pinamili nitong ingredients at makagawa rin ito ng isang talisman. Gaya nga ng ginawa ng ating bida makikita nating nakagawa nga ito ng maayos na talisman. Kaya nga buti daw natapos na agad niya agad ito. Paglabas nga ng ating bida na mukhang may susubukan ito tinanong nito kung nasa paligid niya lang ang spirit monkey kaya bigla naman lumabas itong unggoy na nakalaban niya at sumagot ito sa tawag ng ating bida. At inutusan ng ating bida na kunin niya ang talisman at ilagay sa mga location na nilagyan ng mark ng ating bida. Bigay galang ito na susunod sa pinag-uutos ng ating bida. Kaya pagkatapos nitong magbigay galang sa ating bida mabilis na nga itong kumilos para ilagay ang mga talisman sa gustong ipalagay ng ating bida. Super bilis nga nito na isa-isa ang mga location na paglalagyan nito.
At saan-saan nito nilalagay sa iba't ibang location na sinabi ng ating bida. Pinakita naman ng ating bida na nasa tok-tok ito ng gusali, at sinasabi ng ating bida kailangan nitong lumakas at ma-restore ang cultivation na nawala sa ating bida at di na daw sila minamaliit ng mga laggam lang sa paningin ng ating bida. Sabi nga ng ating bida na malapit na daw matapos ang pinapagawa nito. Gaya nga ng alam ng ating bida na laman nito na patapos na talaga dahil dumating na ang spirit na monkey sa likuran ng ating bida at natapos na nga daw ang lahat ng inutos ng ating bida. Bigla naman nagkaroon ng kakaiba sa kalangitan at simula ng araw ika ng isang nilalang. At ang nagsisalita at may kakagawan ng kakaibang enerhiya na sa kalangitan ito ang ating bida. Naramdaman nga rin ito ni Uncle Meng at kinakabahan saan daw nang gagaling ang nakakatakot na enerhiya na nararamdaman nito. Tinaas ng ating bida ang dalawang kamay nito at masaya pang naaabsorb ang mga enerhiya sa kalangitan. Makikita natin na umaapaw talaga ang lakas ng ating bida at alam na alam nito ang pinaggagawa niya. After ng ginagawa ng ating bida na pag-absorb ng enerhiya na trigger nito ang isang malakas na thunder turbulation at handa na itong tumama sa ating bida. Gaya nga ng inaasahan sobrang lakas ng thunder turbulation na tumama sa ating bida at yumayanig ang buong kalupaan sa ginawa nito. Napaupo na lang ang si Uncle Meng at sumisigaw kung okay lang daw ang ating bida, at takot na takot nga ito. Kaso sa ginawa ng ating bida di pa rin ito nakontento at sinasabi ng ating bida na di pa rin daw useful ang ginawa niya. Nasasabi ng ating bida na kahit ganun pa raw ang ginawa niya ilang level lang daw ang tinaas niya at di nito inasahan ang mga nangyayari. At makikita natin na sa 5th level star stage ang ating bida. Nanlaki ang mata at napapanga nga si Uncle Meng sa mga nakikita niya na okay pa ang ating bida at lumakas pa raw ito. Nagbigay galang ito at lumuhos sa ating bida. At sinasabi ng Uncle Meng sa ating bida na pwede daw bang ipaliwanag ng ating bida ang mga nangyayari daw at sure nga raw eka ng ating bida. Nasabi nga ng ating bida na hindi nito kakayanin ang ganun bagay na pagtawag sa thunder turbulation agad sa kalagayan ng physical na kalagayan niya kaya gumamit daw ito ng Ori para mas maayos daw ang gagawin niya. Biglang bilis naman nakarating ang ating bida sa likuran nito habang iniisip ang mga sinabi ng ating bida. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Gulat nga si Uncle Meng na di lang daw sa alchemy magaling ang ating bida nakakagulat daw pati sa array formation. At napangiti na lang ang ating bida at wala daw nakakagulat sa ginagawa niya. At nasabi pa nga ni Uncle Meng di daw kalain niya na ganito sobra-sobra pa raw ito sa isang normal na nasa generation ng ating bida. At nakwento daw nito na ang may kakayahan lang daw na nagawa ang mga ganun na bagay nasa tugatog na doon ng lakas nila. Sobrang ang gulat na gulat parent ito at ito na daw ang number 1 sa buong Tianyu City ang ating bida na isang array formation. At nagkaroon naman ng nakakatawang eksena na di pa rin mapakaniwala si Uncle Meng sa mga nasasaksihan at nalalaman nito mula sa ating bida at tinatawanan na lang niya ito. Sabi nga na lang sa isip ng ating bida sa 3,000 taon niya sa Immortal Realm di na doon nakakagulat ang mga ganitong bagay at normal daw doon ito, dagdag pa ng ating bida. Na di talaga ito nakakagulat, at marirealize din daw ito ng Uncle Meng niya pag nandun na daw siya sa level na yon. At kinausap naman ng masinsinana ng ating bida si Uncle Meng at nasasabi nito na sa loob daw ng 5 taon di po ito nakaka-breakthrough at di ito umaangat sa 7-level star stage. At sabi naman ni Uncle Meng paano daw nalaman ito ng ating bida eka nito. Tiningnan lang ito ng ating bida at di nagsisalita. Mukhang may tinitingnan ng ating bida sa likuran ni Uncle Meng at habang nakatingin din si Uncle Meng dito sobrang obvious daw at nakikita ng ating bida ang negative energy at ito ay evil aura spirit. At nasabi na nga ng ating bida na ang Uncle Meng niya ay isang espada ng kanilang pamilya sobra-sobra na ang ginawa nito at dahil doon sa mga pinatay niya rin dati din ito namamalayan na. Lumakas ng lumakas ang evil spirit nito na humahanda lang na para umangat daw ito kaya sobrang nakakahinayang daw ang kakayahan ng Uncle Meng niya. Biglang hinawakan ng ating bida ang sa bandang core nito at tinanong kung may tiwala ba si Uncle Meng sa kanya. At may naramdaman ito ng maligamgam na aura at ano daw ang gustong gawin ng ating bida eka nito sa isip niya sa ginagawa ng ating bida.
Napaisip ito at napahinga ng malalim sa tanong ng ating bida kung may tiwala daw ba ito sa kanya. Oo daw sagot nito at kahit ano pa raw gawin ng ating bida di daw ito papalag at walang ibang gagawin, pinapakita nito na may tiwala ito sa ating bida. Napangiti nga ang ating bida at mabuti daw mukhang may alam na ng ating bida ang gagawin para maayos ito. Sa ginawa nga ng ating bida nagsisigaw si Uncle Meng at ramdam nito ang sakit na ginagawa ng ating bida, at lumalabas nga dito ang evil spirit. At may napapansin ang ating bida rito sa pinaggagawa niya. Ito pala ang napansin ng ating bida na pati siya gustong sumanib sa kanya ang evil spirit na tinatanggal niya. At mas lalong malumalakas ang evil spirit na bumabalot na sa kanila. At nagseryoso na ang ating bida sa huling gagawin nito, hinigop niya lahat ng evil spirit at tinunaw niya ito ng parang isang usok. At medyo nahirapan ang ating bida sa ginawa nito at pinagpawisan din ito sa wakas na tapos din daw. Kinabahan naman ang Uncle Meng nito at wala kasi na siyang nararamdaman sa katawan niya at parang nawalan na yung cultivation niya at tinatanong nga nito sa ating bida. Ano nga daw ginawa nito at napapangiti na lang ang ating bida at mukhang binibiro pa nito at di kasi nagsisalita ang ating bida. At sobrang bumulusok ang aura nito sa katawan at ano nga daw itong nangyayari at di na nito nararamdaman ang evil spirit sa katawan niya. Gulat na gulat ito di lang natanggal ang evil spirit nito kundi umaangat pa ito sa 8th level, ngayon nasa 8th level of star stage na siya. Kaya nga nagbigay na ulit ito ng pataim-time na galang sa ating bida na sobrang nagpapasalamat ito. Wala naman daw yun, normal lang daw magtulungan sa isang pamilya ika ng ating bida. At sabi ng ating bida habang nandito raw siya walang ibang pwedeng manakit daw at magmaliit sa kanila. Napalingon nga sila sa nanggagaling na malakas na nagsisigaw at tinatawag ang ating bida. At ito pala ang pinsan ng ating bida at nagmamadali at may pag-aalala, pinapaalis na nito ang ating bida. Natumakas na raw dahil pinaaga na daw ang duel ng ating bida. At tutulungan daw nito ang ating bida na maalis ng mas mabilis daw. At di nga malinaw pinagsasabi nito at tataka lang ating bida. Nalaman daw kasi nila na ang level daw ng ating bida na tumaas, kaya nag-aalala siguro sila na mas tumaas pa raw ang level ng ating bida. Kaya gusto nilang padaliin ang lahat, kasi nalaman din daw na pinatay ng ating bida si Yun Yu. At pinakita na nga si Yun Jing na nasa 7th level na ito. At nag-aalala nga ito na sinasabi na nasa 5th level pa lang daw ito kaya parang nagpapakamatay daw ang ating bida. Wala lang nga sa ating bida ang sinasabi nito at napakamot lang ito sa ulo niya at sinasabi nito na seryosohin daw nito sinasabi niya. Tinapik nito ang balikat nito, at wag daw itong mag-alala, okay lang daw ang lahat, kahit ano daw gawin niyang Jing wala daw parent sa ating bida ito. At bakit nga daw ang nangyari, pag-aalala na sinasabi sa ating bida wait nga lang daw ika nito. Tuwang-tuwa naman ang ating bida, at tinatanong nito wala daw ba itong napapansin sa kinalalagyan nila. At nasasabi ng pinsan ng ating bida na kakaiba tanong nito, at pinakita ang kabuuhan ng lugar nila. At pagtingala nga nito sa itaas nila na, nagulat nga ito sa nakikita niya. Nakikita nito ang array formation ng ating bida sa itaas nito. Dagdag pa nito paano daw nangyayari ang mga ito na daming enerhiya ng ganito, paano daw nangyari ang lahat ng nakikita niya. Pinagyabang naman ni Uncle Ming ang ating bida na ito daw ang gumawa nito at nagset ng spiritual gathering array dito. At gulat na gulat naman ang reaction nito na spiritual gathering array ika nito. Nagtanong nga ito sa ating bida na totoo nga daw na siya ang may gagawan nito, at sabi nga ng ating bida na oo daw ginawa daw niya ito para mas lumakas pa, at nagulat din ito dahil sabi niya na para rin daw dito nakagawa siya ng ganito talagang napatigil ito. At nasabi na nga ng ating bida rito na kaya daw ganito ang nangyari rito, natalo daw ito sa duel at di lang ang kamay nito ang tinanggal pati raw ang kakayahan nito na mag-cultivate. At hinawakan nito ang kaliwang kamay nito na wala ng kamay at sabi ng ating bida ginawa niya itong array para unti-unti raw maibalik ng ating bida ang nawalang cultivation dito at hahanap siya ng paraan magawa yun. Kahit mag-ubos pa raw ang ating bida ng mga secret techniques at treasure na sasabi nga ito ng ating bida na may kalungkutan. Kaya wag daw itong mawalan ng pag-asa at pati ang braso nito ibabalik din daw ng ating bida. At tuwang-tuwa ang ating bida na humanda raw ang gumawa nito at pagbabayaran niya ng sobra-sobra at nakikita naman ito ng pinsan niya at natutuwa sa mga sinasabi ng ating bida at nakikita
Nagpalabas ang ating bida ng kakaibang aura at ngayon daw na bumalik na ito di na daw mangyayari ang mga nangyari ng nakaraan. At napalingon na nga ulit ito at may sinasabi ito, at sabi ng ating bida na ano daw ang sasabihin nito kanya. Tuwang-tuwa ito at mangiyak-ngiyak ito na wala lang daw naiisip daw nito na sobrang pinagpalaraw siya. At nasabi nito na meron daw sa buhay niya ang ating bida at tuwang-tuwa silang nagkamayan ng ating bida. Abangan sa susunod nating kwento, darating na ang pinaghihintay ng lahat, ang duel ng ating bida. Pinakita na rin na nasa event location na ang mga patay gutom at sobrang alam nila na sila na raw ang mananalo at tumakbo na raw ang ating bida. At ginulat naman ng ating bida ang lahat na akala nila na wala at tumakbo na ang ating bida. Kaya naman kung gusto pa ninyo pang malaman ang mga susunod pang uploads natin, maaari kang mag-like o mag-comments at palambing na rin ng subscribes. Dapat na-cable all para nga updated tayo sa mga parating pa nating videos. Muli maraming salamat sa suportang tunay.